Good morning. Tara mag-layout and design na tayo ng ating prayers for the GC guys. Using cellphone tayo, docs apps and slides apps ang ating ginagamit na pang design. Today is 28 April 2025. Ang ating font is Cabit. Size, dito muna tayo sa docs apps ha. Ang ating font is Cabit. Size 14. Text color ay dark green. Highlight color is yellow green. From Family GC, yung mga gustong sumali sa Family GC guys, pakicontact yung aming founder, Harry B. De La Cruz, or yung mga admins ko, founder Moti, admins Roger Pacatang, Eileen Samarin, Aiki Akma, Sarah Golinga, Nanay Elsa sa Amerika, ang inyong lingkod, Ralph Lion Bagubo Vlogs, pakisubscribe na rin sa kanilang mga YouTube channel. At yung mga gustong magpa-member sa Family GC, i-add nyo lang and then i-confirm na yan ng mga admins kung sino man o nang makakakita dyan. Dito muna tayo sa prayer ni Nanay Elsa sa Amerika. Paki-subscribe guys. Thank you so much talaga Sisi. Ang talaga, ang laking tulong sa akin yung pagbibigay mo sa akin ng prayer parati. Nababawasan yung oras ko na magkuha pa doon sa guys, sa Google. Alam niyo naman ako, nangunguha lang ako ng template natin sa Google na prayer. So, thank you so much Sis Elsa. Basahin ko na. May God's blessing be with you today and guide you every step of the way. Amen to that. Amen. Pagka ganyang pinagdadasal kayo guys ng ng kapwa nyo, magpasalamat kayo. Ulitin ko lang ha. May God's blessings be with you today and guide you every step of the way. So, thank you so much Sis Elsa. Ipagpapasalamat nyo na lagi kayong sinasama sa prayer ng mga kaibigan nyo, ng mga mahal nyo sa buhay. Mag-thank you kayo parati. Dito naman kay Ralph Lion Bagubo Vlogs. Heavenly Father, thank you for being our healer, protector, and provider, and for every good thing that comes from your hands. We commit this day to you and ask you to go before us. In Jesus' name we pray. Amen. Screenshot na yan. Then, pagka-crop, dalhin na natin sa ating slides apps. Katumbas nito is yung pang presentation sa yung software nyo na Microsoft Office PowerPoint. Apply nyo dito sa slides apps, pareho lang halos yan. Yung natutunan nyo doon na commands. So, slides apps number 28 tayo. 28. Dalawang araw lang kasi tapos na yung buwan. So, yun. Ito na yung kabuuan natin. Ang gawin natin, na lang. I-zoom ko lang muna sandali para mabasa ko. Unahin ko yung kay FB Donalyn. Paki-follow sa kanyang Facebook account. Prayer for today. Thank you, Lord, for being there for us and allowing us to cry out to you in our times of need. It is amazing to us that the Lord of the universe would take time to listen to us and to care about what we say. God, there are things happening around us right now that we do not understand. Some of these things make us feel weak, hopeless, and afraid. Even in the midst of this, we know that you are the Lord. We know that the situation is in your hand, and we trust you. We beseech you for strength and for wisdom that we would be able to endure the situation and be able to handle it in a way that would bring glory to your name. In Jesus' name, Amen. Alam nyo guys, dito talaga ako humahanga. Yung, di ba, napakarami nating tao dito sa buong mundo. Pero, magtataka ka paano natutugunan ni Father God ang lahat ng pangangailangan natin. Magtataka ka talaga na paano niya for example, mag-isa lang siya, diba? Na na nakakakita kung ano mang ginagawa natin,
kung tayo kaya, mayroon kayang naka-assign sa atin na mga angel para, kumbaga sa, di ba, may isinugo siya na para protektahan tayo, ganun. Parang kasing napakadami natin masyadong tao para matugunan yung lahat ng pangangailangan natin. Kaya nga, lagi ko sinasabi, sambitin natin ng in a positive way yung mga kahilingan natin. Hindi ko naman sinasabi na na kahit alam na ni Father God, yung pangangailangan mo, dapat sabihin mo pa rin. Iba pa rin yung binibigas mo, yung hinihingi mo sa Kanya. Kaya nga nandoon yung pagtataka ko, sabi ko, paano kaya na ni Father God na sa bilyon na tao dito sa earth, tapos natutugunan niya yung lahat ng pangangailangan natin. Doon talaga ako magtataka. Pero katulad din yan sa natin, sa bansa natin, mayroon tayong presidente. Siya yung kung yung mga mamamayan is, lalo na yung sa laylayan, is kailangan ng tulong. So, yun, binibigyan binibigyan ng pamahalaan ni presidente ng ayuda yung mga nasa laylayan. So, ganun din ang hinihiling natin na dapat bigyan din ni Father God si presidente natin ng more power pa, ng more ayuda pa na maibigay niya sa mamamayan. Parang sinugo si Presidente Marcos para matulungan yung mga nangangailangan doon sa laylayan. Parang ganun ang pagkaano ko. Kasi sa billion nating tao dito, imposible namang i-direct ni Father God sa'yo na Siyempre gagamit yan ng tao. So sa atin sa Pilipinas, ang ginagamit niyang tao para tumulong is sa mga laylayan na nangangailangan talaga ng tulong is yung presidente. Ganon ang pagkakaintindi ko. Kaya nga, ako kahit nakipag-usap ako kay Father God, ini-imagine ko siya. Tapos ini-imagine ko na may taong ginagamit ni Father God yung taong iyon para matugunan yung pangangailangan kung hinihingi sa Kanya, kung ano man yun, material na bagay man yun, pang good health man yun, or protection man yun. Yun alam ko, gumagamit siya ng guardian angel, parang ganun kung tawagin natin. So yun, ang pinagka-guardian angel natin sa Pilipinas para tulungan yung mga nasa laylayan is yung presidente natin, syempre. Yung si President Marcos. Ganun lang yun. Ganun literal ko ang pagkakaintindi kung paano ako humiling ng tulong kay Father God. Hindi yung galing mismo sa langit, ibabagsak ni Father God yung tulong na, halimbawa, hingi ka ng pagkain, ibabagsak mo lang sa langit. Siyempre, hindi ganyan. Bibigyan ka niya ng trabaho para makabili ka ng pangangailangan mo. Makabili ka ng pagkain, ganyan. So, hindi pwede yung literal na, Lord, give us bread, give us food para sa pagkain na namin. Tapos ibabagsak ni Father God mula sa langit. Hindi ganun, guys. Gagamit siya ng tao. Gagamit siya ng strength mo na makapagtrabaho ka para magkaroon ka ng pagkain sa pagkainan. Ganun yun. Hindi katulad ng panahon nila Moses na, di ba, yung mana binabagsak. Literal talaga yun. Pero sa generation natin ngayon, iba na syempre. Okay, dito tayo kay Ralph Lion Pag-Vlogs. Pareho lang to kay Princess Dayan channel, pero mayroon lang siyang picture. Okay? And let us consider one another to provoke unto love and to God works. Hebrews chapter 10 verse 24. Dito tayo kay Ronelo Legaspi Vlog. That good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost, which dwelleth in us. 2 Timothy chapter 1 verse 14. Kinuha niya yan sa Light Bible, pero pareho lang yan sa King James Bible, guys. So, basahin nyo na lang doon. Kahit anong version ng Bible nyo, okay lang yan. Ulitin ko, that good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost, which dwelleth in us. 2 Timothy chapter 1 verse 14. Kahit anong Bible, ayon sa inyong naiintindihang lingwahe, okay, pareho lang yan.
Pare-pareho lang yan. Kasi isa lang naman ang ano niyan eh. Ang pag-publish niyan, ibang version lang. Pero pareho lang yan. Okay. After ng screenshot, ika-crop mo lang yan. And then, dalhin na natin sa ating pinaka-storage apps ko is yung Sheets apps dyan sa inyong CP. Pero ito, ang environment nito is pareho lang to sa software na Microsoft Office Excel. Nakita nyo yung mga columns tsaka rows. Pareho lang ang environment sa pareho lang environment sa Microsoft Office Excel. So, nandito na yung ating 28 April. Okay. Yan. So, open na yung ating 29. Para bukas, mayroon na tayo. Okay? Para bukas, bakante na siya. Mayroon na tayong 2 prayer na lang matatapos na ang buwan ng April. Bye everyone. God bless us. Amen.